sa ating lahat. Meron po ba tayong nadampot, na pick up doon po sa, sabihin natin, it's just a skit, but meron po ba tayong natutunan? Meron daw klaseng 7 alagad, iba't ibang klaseng alagad, meaning, iba't ibang klaseng lingkod. No, may mga kanya-kanya silang gusto, but praise God, merong isa kung ano ang gusto ni Lord, siyang maganap. Amen? Okay, ngayon po ay exhortation kasi alam ko namang masyado ng tanghali. No? Meron lang po akong ibabahagi sa inyo patungkol po sa ang krus at the cross. Okay. No? Ano ba ibig sabihin ng krus? No? Yung introduction ng ating narrator kanina. Pag sinabi kasi, yan ang cross mo eh. Yan ang iyong pagsubok. No? Yan ang iyong dalahin sa buhay. But let's see the real significance of the cross. Panginoon, patuloy mo kami samahan, gabayan, Holy Spirit. Ikaw ang patuloy mag-speak into our hearts upang Panginoon, ikaw ay mag-glorify namin at magawa namin ang bagay na nais mo sa aming buhay para mabigyan ka rin namin ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus at ang aming panalangin. Amen. The word significance of the cross means kahalagahan ng cross. Ang isang totoong mananampalataya, alam niya yung cross eh. Doon sa bundok ng Golgotha. Alam natin to si Jesus na pako sa cross. Kanina yung ating mga lyrics, so very napakaganda ang kahulugan nun. No? Because of the blood of Jesus. Ano man ang ating mga kasalanan, hindi ito kinikwenta ng Diyos eh. Hindi kinikwenta ng Panginoon ang ating kasalanan. Pag tayo lalapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya, covered. Praise God! Nang malinis tayo sa harapan ng Diyos. Walang madumi. Actually, dalawa lang ang pwede mangyari sa kasalanan. It can be added or washed away. Mawawash away lang yan kapag si Kristo nasa buhay na natin. Amen? So now, salamat sa Panginoon dahil linang talaga ng Diyos na maligtas tayo through Jesus Christ, through our faith in Jesus. Now, meron ako ipapakita sa inyong 4 na bagay, the significance of the cross. Ano nga ba ang kahalagahan ng cross? Number 1, ang kahalagahan niya, siya ay isang sacrificial love. No? It represents Jesus' selfless sacrifice for humanity. Now, when we talk of humanity means, tayo yun. Lahat ng taong gumagalaw sa mundo. No? Kahit may sakit siya, nakahiga lang siya, basta may kaluluwa, tao, no? It's humanity. Tao. Now, ano ibig sabihin na it represents Jesus' selfless sacrifice? By the way, ano nga ba selfless? Ang selfless ay it is a concern more with the needs of others. Hindi makasarili. Mahilig magbigay. Magpatawad, magbigay. Kung anong kailangan ng iba, mas pinahalagahan niya kaysa sa akin, ako. Akin lang. Para sa akin lang. Mas gusto niyang siya ang maginhawaan than others. That is selfish. Baligtad rin. Pag sinabing selfless, kung ano ang kailangan ng iba, yun ang inuuna. Now, what do we mean by sacrificial love of God, love of Jesus? Ito po, magpapatunay sa John chapter 15 verse 13. Ano po sabi doon? Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Una sa lahat, maraming matalik na magkakaibigan na nagkakasira. Bihira yung talagang masyado silang close na close at nagbibigayan, nagsasacrifice, but napakahirap ang isang taong nagbibigay ng buhay. Mamatay na ako para sa iyo. Mahirap yun. No? Pero salamat, merong isang nakagawa yun doon. Kaya nga, greater love eh. Walang ibang may pag-ibig na ganun kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Amen? It is very sacrificial. Ilan na po ba dito ang nakapanood ng Passion for Christ? Grabe daw yung
yung movie yun, no? Well, anyway, kung panunuorin natin yon, okay din. Pero mas, pag nagbasa tayo ng Bible, si Jesus, alam natin, pinahiya, alam natin, nahirapan. By the way, fasting si Lord, hindi siya kumain, hindi siya nag-alusal. Bago yung process ng crucifixion. So, gutom siya. Di ba pag gutom tayo, mahina tayo? Mahina, ang hirap kumilos kapag gutom. Ako nga minsan malamig papawis ko pag gutom, tapos kumikilos. No? But Jesus, hindi siya basta hungry, kundi talaga walang laman ang tiyan, pagod, and then, nung hinarap kay Pilate, napahiya, masakit ang kalooban niya kasi mas pinili pa yung prisoner kaysa sa kanya, ang sinabi ng mga taong pinagaling, pinakain niya. Crucify Christ. Number 1 pa lang yun. Yung emosyon niya, masakit na, pero wala yun sa kanya. Kasi alam niya yung kanyang kaharapin. And then yung crucifixion, binuhat ang krus, everything, hinampas siya. Lahat na, kinoronahan ng tinik, lahat yun. Alam ni Lord yun. Pero alam niya yun, but then, ituloy niya ang kanyang buhay. Ito, hinain niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. And that is sacrificial love. That is the number 1 significance of the cross. Tingnan niyo po yung mga alagad na yun. Ha? Ako? Papakahirap dyan? Habang buhay? Diba? Pero hindi si Lord hindi. The significance of the cross is yung pagtitiis at pagbibigay, higit na pagbibigay ng pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Okay? So, greater love has no one than this, that someone laid down his life. At walang iba yon kundi si Jesus na nasa puso natin, na tinanggap natin, na Diyos natin, na Savior natin. Now, if Jesus is in us, tinanggap natin siya, master natin siya, then, tayo na kanyang servant, hindi ba tayo pwedeng mag-offer o maging mag-offer na ating selfless love sa bawat isa? Amen? Katulad yung huling alagad, papasanin ko ang lahat. Pwede naman mag-rest. Pwede tayo mag-rest, but don't quit. No? And papasanin ko ang lahat ng kahirapan para sa Diyos. Pili na lang po kayo doon sa mga alagad. Pili po kayo doon. May napili na po ba kayo? Wala pa. May napili ka ba, Brother Ilan? Ha? Anong number? Okay, no. So, greater love has no one than this is only Jesus can offer that kind of love. Pero pag si Jesus nasa puso natin, priority natin ng Panginoon, we can even offer also yung sacrificial love. Amen? Let's love. Love na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon. Willing mag-surrender. Willing mag-serve selflessly. Amen? The next, another significance of cross is hope. Ano yung hope? Pag-asa. Nakaranas na po ba tayo ng parang madilim ang maraming bagay? Wala ng pag-asa. Sino po nakaranas dito ng yung a moment ng walang pag-asa? Isa lang. 3. No? Nakaranas, lalo na kami. Nag-delta kami. Maraming incident na parang, Lord, wala na yata pag-asa. Pero palagi may pag-asa sa Diyos. Ano kaya ibig sabihin ng pag-asa? It symbolizes redemption, eternal life, and victory over sin and death. Alam niyo po, because of Adan and Eva, hanggang sa ngayon, ang tao ay destined to hell. We are all destined to hell. At patay tayo spiritual. Pero yun nga ang pag-asa iyon ang pag-asa. Ang cross, nagsisimbolize siya ng redemption. Ano ba ibig sabihin ng redemption? Redemption is action of saving at eternal life. Ang isang mananampalataya, alam niya ito Alam niya yung langit.
At alam niya yung iniligtas siya ng Panginoon. Sabi dito sa Colossians chapter 2, verses 13 to 14, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Kasi patay nga tayo dahil sa ating kasalanan. Hindi physical. May nagsasaad sa Bible, tayo ay patay spiritual. Marami pong patay spiritual dyan pag wala si Jesus. Sa puso nila, patay spiritual yan. Pero isang pag-asa, God made alive together with Him. Buhay spiritual kapag si Kristo ay nasa Kanya. Iyan ang significance din ng cross. May pag-asa. Redeem. Ibig sabihin ng redeem o redemption, yung save, ligtas na. Di ba kaya tayo sumasamba kanina sa pamagitan ng awit? The lyrics, simple lang, ligtas tayo kay Kristo. Alam niyo po ba, even this very moment, maraming nagpikit ng kanilang mata. At nung kanilang dinilat muli ang kanilang mata, nasa impyerno na. Grabe, no? Grabe. Wala nang exit. Heaven and hell, meron lang yung isang door. Only entrance, no exit. Kaya sino man taong pumasok, even sa mga doors na yon, ano na yun? Forever, that is forever. Forever and ever, what is forever? Yun ang totoo, may forever. Wala nang labasan. Pag pumasok na sa pintuan ng heaven, praise God! Kaya nga hindi na natin kailangan ng mga sangkatutang, mga padasalin. May mga siyam ba yun? Merong 40 days, no? To pray for the souls daw, para siya yung umakyat sa langit. We don't need it. Pag namatay ang tao, kung safe siya, langit. Kung hindi siya safe, impyerno. That's it. Kaya ang Diyos laging fair. Paano naman kung walang kapag-anak na mag-pray, di ba? Ang galing talaga ni Lord. So, God made Him alive together with Him, and having forgiven us all trespasses, regardless ng ating kasalanan. Pag-asa talaga yun. Amen? Kaya kahit yung mga nasa kulungan, may pag-asa. May pag-asa pa rin. And, ito pang masarap. By canceling the record of death and stood against us with its legal demands, He set aside nailing it to the cross. Praise God. Kinancel yung kasi meron tayong, dahil kay Eva at kay Adan, tayo destined to hell. Pero, kapag tayo'y mananampalataya na, kinancel na pala yun, yung kaparasuhan para sa atin. Kaya pag-asa. Significance of the cross, may pag-asa tayo. Kaya as we worship the Lord, Lord, thank you! Alam niyo po, maraming lumalamoy sa impyerno. Humihiyaw. Pero tayo, we shout for joy. No? We shout for joy kasi Lord, ligtas kami. Ano nga ng mga dalahin natin sa buhay? Maliit yan. Maliit yan. Kung ikukumpara, nasa langit ang punta natin. Amen? Praise God. Thank you, Lord. That is Colossians chapter 2, verses 3 to 14. Then, next, significance of the cross, number 3, unity. Unity means it reconciles humanity with God and signifies Christian faith. Bakit kailangan tayong i-reconcile sa Diyos? Reconciles means restore or repair. Kasi alam naman po natin, nung nagkasala si Eva, si Adan, may naputol. Wala na nga sila dun sa inihanda ng Diyos sa perfect paradise. No? Perfect paradise, lahat. Hindi nila kailangan magtrabaho. Hindi. No? Masaya doon. Pipitas lang, kakain na. Hindi na kailangan magpakakayod pa para kumita. It's a perfect place with their perfect body. Malusog sila, malakas sila. Pero because of sin, nasira yun. Yun ang inireconcile ng cross ni Jesus. Na siya ay pinako sa cross. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verses 19 to 20, for in Him all fullness of God was pleased to dwell. And then 20, and through Him
to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Lord, thank you for your blood. Thank you si Jesus na pako sa krus na matay, inilibing at nabuhay muli. At sino mananampalataya kay Jesus, united na sa ating Diyos Ama sa langit. Unity means reconcile. So, yung ginawa ni Eva at ni Adan, naputol ang relasyon sa Diyos, ang fellowship sa Panginoon. But because of Jesus, na-unite tayo, na-reconcile, na-restore, na-repair. Alam niyo po ba yung, halimbawa, may mga nasirang gadgets, whatever. Di ba pag na-repair, na-restore, pwede na, maayos na, yun ang kalagayan natin. We are united na sa Panginoon. Yung mga napagsasama ni Eva at ni Adan at ng Diyos before, na-restore. Because of the cross, because of Jesus, because of His blood. Pag tayo mananampalataya sa Kanya. Alam natin ito eh. At yun ang sinabi ng ating MC, i-celebrate natin. Actually, dapat everyday naalala natin ito. At since ito yung season, let's celebrate. We are united in Christ. Amen? Hindi na kaibigan ng Diablo, kundi ang Holy Spirit kumikilos sa atin because of Jesus. Okay, then last. Oh, bakit may discipling? The significance of the cross. Kasi alam niyo po, hindi natatapos na si Jesus, tinanggap natin. It's not finished yet. Kung sinabi ni Jesus, it is finished. Yes, yung ginawa ni Lord finished. Pero hindi natatapos doon. Discipling means it calls believers to follow Jesus wholeheartedly. Nakita niyo ating mga alaga. Merong mayabang. Gusto niya ng cross, pero kailangan itanya niya yung sarili niya. Meron naman, ayaw na magaspang. Ayaw na mahirapan. Ayaw na ng habang buhay. Nadalahan sa buhay. No? Okay. Disciple of Christ. The last alagad. Batahin ang paghihirap para sa paglilingkod sa Panginoon. No? Ano ibig sabihin ng discipling? Discipleship. Discipleship means it calls believers to follow Jesus. Wholeheartedly. Hindi kalahati. Hindi yung may nagsabi dito anong alagad yun na ayaw niya maghirap. Gusto niya ng cross pero ayaw niya ng hirap. Hindi pwede yun. Si Jesus nga naghirap eh. Diba? Okay. When we talk of call, ang ibig sabihin ng call, nag-a-address tayo. May tinatawag tayo. And then follow means to make it happen. It calls believers to follow means may ina-address si Lord para gawin natin yun. Discipleship means ito. Sa Matthew 28 verses 19 to 20, go! It is an instruction. Hindi sinabing, just sit down, relax, kasi safe ka na. No. Therefore, ha? Ano ibig sabihin ng therefore, Ma'am Bella? Therefore means kung gayon. Di ba? Something like that. Ma'am Ellen. Sa makatuwid. Kung ganon, go. Go and make disciples of all nations. Kahit saan ka mapunta. Walang restriction. Lahat gawing disipulo. Bakit kaya gawing disipulo? Hindi na sinabi ni Lord na mag-evangelize na kayo, patanggapin nyo din. Period. No. Kaya nga tayo may mga Bible study din sa labas to disciple people. Para hindi pagkatanggap kay Kristo, tapos, save ka na, okay na, sige, ibo ka na na. Hanap ako ulit ng disciple, ma-evangelize, no. Pag sinabing discipleship, tinan nyo, bakit may nag-grow? Pero merong hindi. Discipleship means, yung hindi lang basta tanggapin si Jesus. Kailangan maunawaan natin pa siya, maunawaan, kilalanin pa natin siya ng deeper, and deeper, and to love Him, and to serve Him. At yun ang ita-transfer natin sa iba. Hindi basta magpatanggap lang tayo. Discipleship means to train din yung mga napatanggap natin. Ano ba, Ilan?
to train them. Ate Den, to train. Para kilalanin nila ang Diyos pa. Alam niyo po, iba pagkakilala natin ng ating Panginoon. At nakikilala pa. Iba yun. Iba yun. At lalo na, iba rin yung minamahal natin ang Panginoon. Our love to God grows deeper and deeper and deeper. It will go to serving the Lord wholeheartedly. Imposible ang isang tumanggap sa Panginoon na disciple siya. Imposible hindi niya mamahalin ng Diyos. Imposible. And, pag minahal natin ang Diyos, lalabas siya. Lalabas sa buhay natin. Hindi pwede, hindi ka papayag na hindi ka maglilingkod sa Diyos. Pag mahal natin ang Panginoon, hindi ka papayag na hindi ka magsiserve kay Lord wholeheartedly. Amen? Ano sabi sa Matthew 28 verse 19? Basahin nga po natin, sabay-sabay, ready, and. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. Surely I am with you always to the very end of the age. Yun ang masarap. Kasama natin si Lord kahit mag-isa ka pa. May hindi tumanggap sa inyo, tuloy pa rin. Kasi meron tayong kasama. Grabe ang backup natin. Hindi na si Mayor, hindi na kung sino congressman, hindi presidente. Ang kasama natin, the one who made everything, ang Diyos. Ano sabi dito? And surely, hindi ba ka? Nabasa niyo ba? Surely, ano ibig sabihin ng surely? Sure na sure. Oo. Sobra pa sa oo. Totoo, sigurado, sasamahan ko kayo. I will be with you hanggang kailan? To the very end of the age. Hanggang mag-rapture. Hanggang mamatay. Kasama si Lord. Kung hindi tayo Octoberian, hanggang rapture. Gusto nyo bang Octoberian? O gusto nyo ma-rapture na? Ma-rapture. Ma-rapture na, masarap mag-serve kay Lord. Okay. Now, sabi dito, iyan ko lang. Sabi dito, Holy Spirit. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yes. Kasi ang bit-bit natin, ang nakabalot sa atin, ang pangalan ng ating Panginoon. Our God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are one in three distinct personality. Mahirap siya ipaliwanag ng 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Diyos ang bahala doon. No? Pero nakapalot doon, iisa ang Diyos sa tatlong persona, kasama natin palagi yan. Kasama natin palagi. Ang distance ng ating Panginoon, ang distance niyan, just say a prayer. Say a prayer. Nandiyan na si Lord sa atin. Kasama, nandito nga di ba? Nandito siya. Kaya ano man ang ginagawa natin para sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tiyak magtatagumpay tayo. We will surely be successful kasama natin ang Diyos. Okay, now, sino ba dito ang disciple ng Lord? Taas na ng kamay. Praise God. Bakit yung iba ganito ang taas? Alam niyo ba kung alam niyo ba ang disciple? Ang disciple, tumanggap kay Jesus, sa puso niya, kinikilala si Lord lang ang tagapagligtas, hindi yung works niya. Si Jesus lang. Pero, dahil kinikilala niya si Jesus na kanyang Master and Lord, may resulta yan. At ang resulta niya, to love Him and to serve Him. Yung last alagad natin, babatahin ko to Lord. Kahit mahirap. Kasi love kita. And you know, if you love the Lord, it will grow. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, lalago yan. Depende sa atin. Kaya huwag tayo mag-stop, it will grow. And the more nag-grow yan, hindi ka papayag na hindi ka maglilingkod sa Diyos. Nangangamin. Kailangan maglingkod ako, kailangan maghahanap ako ng masishare. Ganun yun. Okay ba kayo dyan? Amen. Now, nagtaas kayo kamay, di ba? Patingin nga po yung mga disciple. Patingin. Chel, pakikunan ng picture. Well, anyway.
The meaning of disciple is, katulad ng number 7, di ba? Yung alagad na 7. Okay, now, meron po tayong assignment. May assignment tayo. Basahin po muna natin ito. For what does it profit a man to gain the whole world and lose him? Yun. Papaliwanag ko po. Yung mag-find tayo ng mga lost soul, lost people kasi wala si Jesus sa kanila. Now, ano nga ba itong Mark 8:36? Imagine, alam niyo po nung mineditate ko ito, imagine, for what does it profit a man? Ano ba yung profit sa Tagalog? Anong pakinabang ng isang tao na kanya na ang lahat mundo, ha? Hindi sinabing sa kanya ang isang SM. Hindi sinabi dito yung sa kanya yung buong lahat ng SM from north to south. Hindi sinabi. Hindi sinabing may 100 hectares. Hindi sinabi. But take note. Kung ang buong mundo ay nasa kanya, but lose his own soul. Alam niyo, nakita ko dito? Grabe. Pagpatong-patongin ng material na bagay sa mundo, kung ikukumpara sa isang kaluluwa, mas mahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa kaysa pagpatong-patungin ang lahat ng SM. Tama po ba? Tama bang interpretation ko doon? Naniniwala kayo doon? Na lahat pala ng material na bagay, kung ikukumpara sa isang kaluluwa, mahalaga sa Diyos. Kasi sabi dito, ano kikitain mo kahit sa'yo na lahat, but you lost your soul. So meaning, sa Diyos, napakahalaga. Tawagin ko kayo mga disciples. Kasi nagtaas kayo na kamay. The disciples of Christ. Anong mapapala ng tao kung ang soul niya ay lost, mapupunta sa impyerno, kahit saan katutak meron ka pa? It's useless. Alam niyo po, wala namang hindi nangangailangan ng pera. Kasi gasolina pa lang, pera na. Bibili ka ng bawang, pera na. Bigas, pera lahat. Pero alam niyo po, yung anumang may tinatangkilik tayo, ang tawid lang yan sa buhay. Kasama lang yan sa journey. Let's use those things. Habang tayo nag-journey, kasama lang yan. Huwag natin yan gawin Diyos. Huwag natin gawin Panginoon ang material na bagay. Ginagamit lang yan para naman may pangkain tayo. But the truth is, mahalag, you know, ano ang value ng soul sa Diyos? It's the blood of Jesus. Yung crucifixion, yung resurrection, and yung ascension ni Jesus, that is the value of the soul para sa Diyos. Ganun kahalaga. Kaya mga disipulo, kasi kung hindi mahalaga yung Matthew 28 verses 19 to 20, go ye, therefore go ye, disciple, the whole world. Kung hindi mahalaga yun, hindi susulat yun sa Bible eh. At napakaraming verses, actually yun lang tinod ko, maraming verses sa Bible. Share the Word of God. Amen? Amen po ba kayo dyan? Ang soul po is far, far, far importante sa Diyos than material na bagay. Far. Kasi, ang soul, it will go to eternity. Eternal yan. Yung material na bagay, tingnan nyo yung pera noon, yung pera ng mga lola ko noon, mga lola natin. Hindi na natin ginagamit ngayon, di ba? Naipapambili ba natin? O yung sino nakaabot ng 2 pesos bill? Taas ang kamay yan. Ate siya, abot mo. 2 pesos. May 5 pesos bill ba, Tita Ami? Meron. Sino nakaabot noon? Ang labot naman lang yung time. But look, ginagamit ba ngayon yun? Even the coins, ginagamit ba ngayon yun? So, ibig sabihin, lumilipas yan, even pera, lumilipas. Sige nga, dali nyo nga sa SM o sa tindahan yung 5 piso o yung 2 pesos. Hindi yan tatanggapin. Lipas na yan eh. Meaning,
lumilipas pala ang pera. Tama? Lumilipas yan. Lahat lumilipas. Yung soul, importante sa Diyos, hindi yan lilipas. Kaya tsaga-tsaga lang tayo doon sa mga binabible study natin. Maghanap po tayo ng ating ibiwin. Dahil mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Look, ang sabi dito sa Bible, sabi sa Marcos, ano mapapala ng tao? Kanya na lahat, kanya na lahat. Pero sa impyerno punta. Gusto ko ipakita sa inyo dito. Mahalaga ang soul. Mahalaga tayo, disciples. Let's win. Let's run the race. Takbo na po tayo. Malapit na dumating si Lord eh. Nakikita na po, alam ko, we are all sure. Malapit na po dumating ang aming Panginoon. Ano kaya imagine natin? Bukas ang rapture. Diba? Happy? Happy tayo kung mag-share ng Word of God. Let's just imagine, pwede bukas dumating si Lord. Huwag na mamaya, bukas na lang. Okay? Let's not stop. Ligtas na ako, okay na. Ang gawin natin, let's run the race, let's evangelize, and huwag mahinto sa pag-e-evangelize. Let's disciple people. The value of the soul in contrast sa material na bagay. Amen? So, naniniwala ako na ang message na to will hindi lang basta iti-treasure natin sa puso natin. Let's move. Kumilos po tayo, sayang ang buhay. Kinilala natin si Lord, ligtas tayo because of the blood of Jesus, naniniwala tayo sa Kanya. Then, anong kasunod? Alam ko, mahal natin si Lord. Amen? Sino nagmamahal kay Lord? Taas ng kamay. Amen. Yung nagmamahal kay Lord, disciple siya. Then, ano ngayon ang buhay natin? Gamitin natin to, huwag natin sayangin. Huwag lang basta sitting down, sitting down. Let's move on. Let's run the race. Let's win souls for Christ. Yun ang purpose. Kaya tayo naligtas. Then, basahin natin ng sabay-sabay. Let's gain more for eternal future. Win lost souls for Christ. Ang totoong gain, winning souls for Christ. You know, hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon. Gawin natin ang kanyang kalooban, sagot niya. Iba yata employer natin, si Lord. Amen? Amen. Tayo mag-pray, Panginoon. We bless your name. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin ng katotohanan. And thank you for your people. Help us, Lord, to be the true disciple of Jesus. Bigyan niyo kami ng kalakasan, ng karunungan, ng katatagan. Lord, ng kasigasihan, Panginoon, mag-persevere kami, Panginoon, to win souls for Christ. Gamitin mo ang buhay namin, Lord. Gamitin mo ang buhay namin para kami ay humayo. Hanapin namin, Panginoon, Lord, ang iyong mga pinili upang maligtas. Marami pong salamat. Pagpalain niyo, Lord, ang mga naririto. I-bless yung bawat isa. Higit pa sa material na bagay, Lord, tugunin niyo sila. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.